Maagang nagigising si Mang Rodel tuwing 4:00 ng madaling araw. Katulad ng nakagawian, dumidiretso siya sa likod ng kanilang maliit na barong-barong upang simulan ang pag-iihaw ng mga dinapang ibebenta niya sa kalsada. At madilim pa. Ngunit ang apoy mula sa uling ay nagbibigay liwanag sa kanyang payat at sunog sa araw na mukha. Pawis na kaagad ang kanyang noo kahit hindi pa sumisikat ang araw. Makakatatlong dosena ata ako ngayon. Mahinang bulong niya sa sarili habang inaayos ang pagkakalatag ng isda sa rehas ng ihawan. Puno ng amoy usok ng tinapa ang paligid. Amoy na hindi maalis-alis sa kanyang balat kahit anong kuskos ng sabon. Sa kabilang bahagi ng bahay, sa loob ng lumang silid, mahimbing pa ang tulog na Renzo. 18 taong gulang na ito. Honor student sa isang kilalang public high school. Matangkad, matalino, at laging pinupuri ng mga guro dahil sa kanyang husay sa klase. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay mayroong isang lihim. Lihim na ikinakahiya niya ang kanyang ama. Paggising niya ng 6:00, agad siyang napapakunot noo. Ang baho na naman dito. Reklamo niya habang nagtatakip ng ilong. Alam niyang ang amoy ay galing na naman sa tinapang iniihaw ng kanyang ama sa likod. Ay naku, puro amoy uling na naman ang damit ko niyan mamaya eh. Dagdag pa niya habang binubuksan ang bintana. Pagkatapos maligo, nagbihis siya ng puting polo at maayos na pantalon. Habang kumakain ng pandesal at kape sa lumang mesa, dumating si Mang Rodel. Bitbit ang isang bayong na may lamang tinapa at mayroong papel de hapon na pambalot. Anak, eto, ibaon mo. Mainit-init pa yan anak. Masiglang sabi ng matanda. Sabay abot ng balot ng tinapay at isang juice. Ngunit hindi ito tinanggap ni Renzo ng buong puso. Pinanlakihan niya ng mata ang kanyang ama. Pa, di ba sinabi ko naman sa inyo na wag kayong pupunta sa school namin? Nakakahiya kayo. Natigilan si Mang Rodel. Napayuko ito. Hawak pa rin niya ang baon ng kanyang anak. Gusto lang naman sana kitang abutan ng pagkain doon anak. Basta wag na po kayong pupunta ng school. Meron naman pong kantin doon. Kaya please lang, wag na po kayong lalapit sa akin doon. Maring sabi ni Renzo. Pati amoy mo kasi ang tapang. Lahat ng classmates ko ay napapansin. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng personal hygiene? Nang marinig ito ni Mang Rodel, hindi na siya sumagot pa. Dahan-dahan niyang inilapag ang baon ng anak sa lamesa. Sige anak, mag-ingat ka sa pagpasok mo ha. Mahina nitong wika habang pinupunasan ng pawis sa kanyang batok gamit ang maruming panyo. Paglabas ni Renzo ng bahay, hindi niya nilingon ang kanyang ama. Sa halip ay agad siyang lumakad papunta sa sakayan. Dala ang malinis niyang bag habang nakataas ang noo. Si Mang Rodel naman, muling binitbit ang kanyang bayong. Binuhat ang maliit niyang mesa at dahan-dahang naglakad papunta sa kanto ng palengke upang ipagpatuloy ang pagbebenta. Sa puso niya, proud na proud siya sa kanyang anak. Gagawin ko ang lahat anak, kahit pa maging mabahaw ako sa paningin ng iba. Basta't makapagtapos ka lang ng pag-aaral. Sabik niya habang inaayos ang kanyang paninda sa gilid ng kalsada. Mainit ang araw na yon. Kakatapos lang ng klase ni Renzo nang bigla siyang tawagin ng ilang kaklase. Uy Renzo, parang may kumakaway sa labas oh. Mukhang kilala ka ata. Sabi ni Nika, ang tahimik ngunit mapanuring kaklase niya. Napalingon naman si Renzo. At doon, sa hindi kalayuan, nakita niya si Mang Rodel, nakatayo sa labas ng gate ng eskwelahan. Hawak ang isang supot ng paborito niyang empanada at isang bote ng malamig na tubig. Pawisan ito at marumi ang suot. Halatang galing sa maghapong pagbebenta.
Renzo, anak, eto, para sa itong pagkain anak. Masayang sabi ni Mang Rodel habang iwinawagayway ang supot ng pagkain. Napapansin na ng ibang estudyante ang eksena. May ilang nagtatawanan. Grabe ang baho ng amoy oh. Sino ba yan, tindero ng isda? Bulong ng isang lalaki. Tatay mo ba yan, Renzo? Tanong ng isa na sinserong naguguluhan. Mabilis ang naging sagot ni Renzo. Umiwas siya ng tingin. Kunwari ay hindi naririnig ang pagtawag ng kanyang ama. Pumunta siya sa kabilang direksyon at nagsimulang maglakad papalayo. Uy Renzo, inahabol ka pa ng matanda oh. Nagtawanan ang mga kaklase niya. Teka, bakit hindi mo pinapansin? Tatay mo ba talaga yon? Pilit na tanong ni Nika. Hindi ko siya kilala. Malamig na sagot na Renzo. Siguro namimigay lang yan ng pagkain. Baka kapitbahay lang namin yan na si Raulo. Doon tila ay may tumusok sa puso ni Nika. Ngunit hindi na siya nagsalita. Pinanood na lang niya si Renzo. Habang mabilis na naglalakad papalayo. Samantala, naiwan si Mang Rodel sa labas. Nakatingin sa direksyon ng anak na hindi siya pinansin. Unti-unting bumaba ang kanyang kamay. Nakatayo siyang mag-isa. Hawak pa rin ang baon ng kanyang anak. Maya-maya unti-unting nag-iba ang kanyang mukha. Mula sa ngiti, napalitan nito ng lungkot at tanong. Baka hindi niya lang ako nakita. Mahina niyang bulong sa sarili habang pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Baka nagmamadali lang ang anak ko. Dala ang baon na hindi naiabot. Dahan-dahang lumakad si Mang Rodel palayo sa paaralan. Pumasok siya sa isang eskinita. Naupo sa ilalim ng punong akasya. At doon, kinain mag-isa ang dapat sana'y merienda ng kanyang anak. Pagka-uwi sa bahay, nadatnan siya ni Renzo na nag-aayos ng tinapa sa mesa. Anong ginagawa mo sa school kanina? Pasigaw niyang tanong. Gusto ko lang sanang iabot ang empanada mo anak. Mainit pa kasi yun at masarap. Alam kong paborito mo yun anak. Mahinang sagot ni Mang Rodel. Di ba sinabi ko na po sa'yo na huwag kang magpapakita dun? Nakakahiya po. Ang baho niyo pong tignan. Tapos amoy po kayong tinapa kahit saan magpunta. Nanahimik lamang si Mang Rodel. Ngunit sa likod ng katahimikan niya, ramdam niya ang bigat ng puso. Hindi niya kayang sagutin si Renzo. Hindi dahil sa takot siya, kung hindi dahil mahal na mahal niya ang kanyang anak. At sa loob ng kanyang puso, kahit ilang beses siyang tanggihan ng anak, ay hindi siya susuko. Kahit ikahiya siya ng sariling laman at dugo, siya'y mananatiling ama. Isang linggo ang lumipas. Patuloy pa rin ang buhay para kay Mang Rodel. Tuloy pa rin ang pag-ihaw ng tinapa. Tuloy pa rin ang pagbebenta. At higit sa lahat, tuloy pa rin ang pagmamahal niya kay Renzo. Wala ni kaunting tampo sa kanyang puso. Kung meron man, ay pilit niya itong tinatabunan ng pag-unawa. Sapagkat para sa isang amang katulad niya, mas matimbang ang kapakanan ng anak kaysa sa sariling damdamin. Hindi ko siya masisisi. Bulong niya minsang nakaupo sa bangketa. Hinihintay niya ang mga suki. Siguro nadadala lang siya ng kapaligiran. Baka kapag nakapagtapos na siya, doon niya ako maintindihan. Samantala, si Renzo ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na academic competition sa paaralan. Isa siya sa napiling representative ng kanilang school. Habang abala sa research at paggawa ng presentation, hindi niya napapansin na araw-araw may pagkaing dumarating sa silid niya. Mga paborito niya ito, katulad na lamang ng turon, lumpiang Shanghai, at pati na rin kape. Isang gabi, napansin niyang basa ng pawis ang kobre kama. Napatingin siya sa bentilador. Nakapatay ito at nang buksan niya, hindi umiikot. Ano ba yan? Sira na naman, inis niyang sabi. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang amang nasa labas ng bahay. Nakaupo sa isang monoblock chair.
Pinapahinga ang likod habang pinapaypayan ng sarili gamit ang lumang dyaryo. Pa, bakit hindi mo sinabi sa akin na sira ang bentilador? Tanong ni Renzo. Ngumiti lang si Mang Rodel. Pasensya ka na anak ha. Ipapagawa ko yan bukas ng umaga. Baka bukas pa kasi makuha ni Mang Lito. Ikaw na muna anak ang gumamit ng bentilador sa sala. Para naman komportable ka sa pagre-review mo at komportable ka sa pagtulog mamaya. Napatingin si Renzo sa loob. Oo nga. Ang dating bentilador ng sala ay nasa gilid na ng pinto ng kwarto niya. Nakaredy na itong ipasok sa loob. Gabi-gabi kitang pinapanood anak habang nagsusulat ka. Sabi ko sa sarili ko, kailangan mong maging komportable para hindi masayang ang talino mo. Biglang natigilan si Renzo. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay bumalik siya sa loob ng kwarto na para bang may bumigat sa dibdib niya. Kinabukasan, habang naglalakad siya papunta sa school, may ilang estudyanteng nadaanan si Mang Rodel na abala sa pagbebenta ng tinapa. Isa sa kanila ay si Nika, na agad na lumapit sa kanya. Renzo, tatay mo pala yung nagbebenta ng tinapa doon sa may kanto? Tanong nito, hindi mapanghusga, kung hindi puno ng pagtataka. Napatingin si Renzo sa direksyon ng kanyang ama. Pinupunasan nito ang pawis. May hawak na tinapang iniabot sa isang ale. Hindi tindero lang yun sa amin. Mabilis na tanggi niya. Madalas lang siya sa bahay kaya mukhang pamilyar. Tahimik lamang si Nika. Ngunit bago sila tuluyang makapasok sa gate, sinabi niya ng tahimik. Alam mo, minsan, basta kakaya ang hindi marunong umamin. Kaysa sa taong marangal ang hanap buhay. Parang may pumulandit na malamig na tubig sa batok ni Renzo. Napahinto siya sandali habang papasok sa pinto ng paaralan. Sa kanyang isipan, umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Nika at ang tanawin ng kanyang ama na pawisan. Pagod, pero masaya sa pagtitinda. Dumating nga ang araw ng academic competition. Buong paaralan ang naghihintay sa programang iyon. At si Renzo, siya ang sentro ng atensyon. Isa sa mga top contenders mula sa kanilang distrito. Naka-long sleeve siya. Malinis ang pagkakaayos ng buhok at bitbit ang kumpiyansa ng isang batang puno ng kaalaman. Ngunit sa likod ng kanyang talino, isang damdaming hindi may paliwanag ang bumabagabag sa kanya. Habang naglalakad papunta sa covered court kung saan gaganapin ang kompetisyon, may nakita siyang pamilyar na anyo sa hindi kalayuan. Isang lalaking may dalang bayong na may laman pang tinapa. Nakatayo sa lilim ng puno. Nagmamasid. Ito ay walang iba kung hindi si Mang Rodel. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Nagdasal na sana ay hindi siya lumapit. Pero gaya ng laging ginagawa ng ama, masigla itong kumakaway mula sa malayo. Bitbit ang hindi mapantay ang ngiti ng isang taong punong-puno ng suporta. Renzo, anak, galingan mo ha? Sigaw ni Mang Rodel. Narinig ito ng ilang mga estudyante at guro. Napatingin ang mga tao kay Renzo. Ang ilan sa kanila ay nagtawanan. Hoy, yung tatay mong tindero! Sabay tukso ni Brian. Isa sa mga kaklase na Renzo na laging nanunukso sa kanya. Baka magpamigay ng tinapayan pagkatapos ng kompetisyon ha? Mainit ang pisngi ni Renzo sa hiya. Napatingin siya sa paligid. Lahat tila nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang kahihiyan o ang katotohanang pinagtatanggol ng ama ang kanyang pangarap sa kabila ng lahat. Nang tawagin ang pangalan ni Renzo para sa kanyang bahagi ng kompetisyon, tumayo siya mula sa pagkakaupo. Diretso siyang lumakad sa entablado. Hawak ang mikropono. Doon niya inilahad ang kanyang matalinong ideya patungkol sa teknolohiya at edukasyon. Napahanga ang mga guro. Pinalakpakan siya ng mga ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, ay isang guro mula sa kabilang paaralan ang nagtanong. Napakatalino mong bata, pero curious lang ako. Anong ginagawa ng iyong mga magulang? Tumigil si Renzo. Nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung papaano niyang sasagutin ito.
Wala na po akong tatay at wala na rin po akong nanay. Kasinungalingang lumabas sa kanyang bibig. Sa dulo ng covered court, napayuko si Mang Rodel. Narinig niya ang buong sagot ng kanyang anak. Kinuha niya ang bayong at muling naglakad papalayo. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Baon niya ang sakit, hindi dahil sa kahirapan, kung hindi dahil sa pagtatakwil sa kanya ng sariling anak. Matapos ang kompetisyon, nanalo si Renzo ng unang gantimpala. Nagpalakpakan ng lahat. Pinarangalan siya sa entablado. Kinuhanan ng litrato. Ngunit wala sa kanyang mukha ang tunay na tuwa. Habang hawak ang tropeyo, tila may kulang. Tila may malalim na puwang sa puso niya na hindi kayang punan ng kahit na anong medalya. Pagsapit ng gabi, nadatnan niya sa bahay ang amang tulog sa upuan sa labas. May hawak na larawan niya sa entablado. Mukhang kuha mula sa malayo gamit ang lumang cellphone ni Mang Rodel. Napaupo si Renzo sa gilid. Tahimik lamang. Hindi niya alam kung papaanong uumpisahan ang pag-amin. Hindi niya alam kung papaanong ang katalinuhan na kanyang ipinagmamalaki ay ngayon ay tila wala ng saysay. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumising kay Renzo. Maagang maaga pa lang, kumakatok na sa kanilang pinto si Aling Nancy. Ang matandang kapitbahay na kilala sa pagiging mataray, pero may malasakit sa mga kapitbahay. Renzo! Renzo, gising! Lumabas ka nga muna! Sigaw nito habang paulit-ulit na kumakatok. Dahil sa ingay, nagising si Renzo at mabilis na lumabas. Sa labas ng bahay ay naroon si Aling Nancy at ilan sa kanilang mga kapitbahay. Sa gitna ng lahat, nakaupo sa bangkito si Mang Rodel. May benda ang paa at may galos sa braso. Anong nangyari pa? Gulat na tanong ni Renzo habang lumalapit. Nadulas lang ako kanina habang nagbebenta sa kanto, anak. Pero wala to. Kayang-kaya pa. Pilit ng iting tugon ng kanyang ama kahit alatang nasasaktan. Kayang-kaya raw, hindi na nga makatayo. Singit naman ni Aling Nancy. Ikaw naman, Renzo. Napakatalino mong bata pero hindi mo alam ang nangyayari sa tatay mo. Abay kung hindi pa siya nakita ni Mang Isko at inihati dito, baka naubusan na yan ng dugo sa daan. Hindi nakasagot si Renzo. Biglang namula ang kanyang mukha. Hindi sa galit, kung hindi sa kahihiyan. Tahimik siyang naupo sa tabi ng ama. Pinagmamasdan ito habang binabalutan ng braso ng telang mayelo ni Aling Nancy. Narinig ko rin yung ginawa mo sa eskwelahan. Tinanggi mong ama mo si Rodel? Diretsyong tanong ng matanda. Natigilan si Renzo. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Unti-unting tumulo ang pawi sa kanyang sentido, kasabay ng pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Aling Nancy. Tama na ang dahilan. Putol ng matanda. Hindi mo ba alam kung gaano ka ipinagmamalaki ng tatay mong yan? Kahit araw-araw siyang amoy tinapa at pagod, pero lagi niyang ikinikwento sa amin na ikaw raw ang pinakamatalino sa klase. Yan ang araw-araw niyang sinasabi habang binibenta ang paninda niyang tinapa. Tahimik ang lahat. Si Renzo ay nakatungo. Si Mang Rodel naman, nakangiti pero bakas ang sakit sa kanyang mga mata. Pero alam mo ba, iho? Dagdag pa ni Aling Nancy. Baliwala ang talino ng isang tao kung wala siyang respeto sa magulang. Pwede kang maging valedictorian, maging profesional, maging milyonaryo. Pero kung ikinakahiya mo ang taong sumusuporta at nagsasakripisyo para sa'yo, hindi ka kailanman magiging tunay na edukado at tagumpay. Doon napuno ang damdamin ni Renzo. Hindi niya napigilang mapaluha. Tila bawat salitang binibitawan ni Aling Nancy ay naging salamin ng lahat ng pagkukulang niya. Pa, mahina niyang wika. Patawad po. Patawad po sa lahat. Unti-unting napatingin si Mang Rodel sa kanya. Nahalatang may kirot sa kanyang mga mata dahil sa nangyaring aksidente. Patawad po sa lahat, pa. Sa pagsisinungaling ko. At ikinahiya ko po kayo. Hindi ko po alam kung anong pumasok sa isip ko.
Sobrang taas po ng tingin ko sa sarili ko. At nakalimutan ko na po kung sino ang nagtulak sa akin paakyat. Tumulo rin ang luha ni Mang Rodel ni hindi siya nagalit. Ang yakap niya ay mahigpit at puno ng pag-unawa. Salamat anak. Di bali na kahit amoy tinapa ko. Basta't alam kong hindi mo naman ako ikinakaya ay sapat na yon anak. Mula nga ng araw na yon, tila may malaking pagbabagong naganap kay Renzo. Hindi na siya gaya ng dati. Mayabang, mapagmataas, at ikinakahiya ang pinanggalingan. Unti-unti niyang niyakap ang katotohanan. Katotohanan na ang kanyang ama, bagamat simpleng tendero ng tinapa, ay mas mayroong pang dignidad kaysa sa kanya na puro karangalan nga lang ang taglay, ngunit kulang sa pagpapakumbaba. Isang linggo matapos ang insidente, habang nagpapahinga si Mang Rodel, lumapit si Renzo at iniabot ang isang sulat. Ano to anak? Tanong ng ama. Basahin niyo po, sagot niya at nahihiyang ngumiti. Bumungad sa sulat ang mga salitang, sa pinakamagiting na ama, hindi ko man laging nasasabi, pero salamat po sa bawat pawis, sa bawat araw na ibinigay niyo para sa akin. Hindi ko na muling isinasantabi pa. Kung may medalya para sa pinakamagaling na ama at pinakadakilang ama, ay matagal ko na po sanang isinuot sa leeg niyo. Natigilan si Mang Rodel. Unti-unti ay tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang binabasa ang liham. Maigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa kahirapan ang kanyang pagluha, kung hindi dahil sa kasiyahang hindi maipaliwanag. Kinabukasan, nagsimula nang sumama si Renzo sa ama sa pagtitinda ng tinapa tuwing Sabado. Maraming nakakakita sa kanya, mga kaklase, mga guro, at ilang taga roon. May ilan pang nagtatawa-tawa noong una, ngunit hindi na siya nagpakita ng kahit na ano pang hiya. Renzo, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Brian, ang dating nanunokso sa kanya. Oo. Sagot niya habang iniabot ang tinapa sa isang bumibili. Tinapa po kayo, kuya. Tinapa po, bagong ihaw lang po ito. Napaka-quality po, gaya ng pagmamahal ng tatay ko. Napakunot ng ulo si Brian. Hindi niya na nasundan pa ang usapan. Maging sinika ay palihim na napangiti habang pinagmamasdan si Renzo mula sa tapat ng tindahan. Napansin niyang mas magana itong ngumiti. Wala na ang bigat sa mga mata nito. At sa halip ay meron ng liwanag sa pagiging totoo. Pag-uwi nila ng araw na yon, masaya ang ama at anak. Umupo sila sa bangkito sa harapan ng bahay at sabay na kumain ng tinapat sinangag. Simpleng ngunit puno ng ligaya. Alam mo anak, ani Mang Rodel habang umiinom ng kape. Hindi ko akalain na darating ang araw na sasabayan mo ko sa pagtitinda. Dati po, ang tingin ko rito ay kahiyan. Sagot na Renzo. Pero ngayon po, ito ang nagpapatunay na hindi hadlang ang trabaho para maging dakilang magulang. Ngumiti si Mang Rodel. Basta't marangal anak, walang dapat na ikahiya, yan ang tatandaan mo. Tumango si Renzo. Sa isip niya, mas malinaw na ngayon ang kahulugan ng tunay na tagumpay. Hindi lamang ito nasusukat sa karangalan o talino. Ito ay nakikita sa pagkilala sa sakripisyo ng magulang, sa pagyakap sa pangangailangan, at sa pagpapakumbabang may dangal. Baka lipas ang ilang linggo, tila isang bagong Renzo na ang muling bumalik sa eskwelahan. Hindi na ito ang binatang formal lang sa postura, kung hindi maging sa asal. Palakaibigan na, magalang sa mga guro, at higit sa lahat, hindi niya na ikinakahiya ang kanyang ama. Isang araw, habang nasa gilid ng silid-aralan, tinawag ng guro si Renzo para tumulong sa pag-organize ng school program para sa buwan ng wika. Renzo, gusto ka sana namin kuning tagapagsalita ng programa. Magaling ka iho na magsalita at may inspirasyon ng kwento mo. Napakunot no siya. Ako po? Sigurado po ba kayo ma'am? Tumango ang guro.
Oo naman. Isa ka sa mga ehemplo ng tunay na edukasyon. Gamitin mo ang talino mo para ipahayag ang tunay na halaga ng kababaang loob. Noong sumapit ang araw ng programa, hindi nakasuot si Renzo ng barong tulad ng inaasahan. Sa halip, nakasimpleng polo lamang siya, pero malinis at maayos. May dala siyang isang kahon na nakabalot sa tela. Pag-akit niya sa entablado, hindi siya nagsimula sa pagsasalita patungkol sa sarili. Sa halip, inilabas niya ang nilalaman ng kahon, isang tray ng tinapa. Alam niyo po ba kung ano ito? Tanong niya sa madla. Ito po ay tinapa. Simpleng pagkain po. Ngunit sa amoy, sa hirap ng paggawa nito, sa init ng baga habang iniihaw, nakaipon po ito ng pangmatrikula. Sa bawat tinapang ito, may pagod at sakripisyong galing sa isang ama na halos sunugin na ang balat sa init ng araw. Pero ni minsan, hindi siya nagreklamo. Hindi niya ikinahiya ang trabaho niya. Ako lang ang naging mahina. Ako lang ang naging duwag at ikinahiya siya. Tahimik ang buong audience. Ang talino, ang medalya at ang gantimpala, lahat ng yan ay mawawala. Pero ang respeto sa magulang, yan ang tunay na sukatan ng tao. Hindi ko ito natutunan kaagad, pero salamat sa panahon at sa mga taong nagpamulat sa akin. Sa dulo ng programa, lahat ng tao ay nagpalakpakan, hindi dahil sa talino ni Renzo, kung hindi dahil sa tapang niyang tanggapin ang kanyang mga pagkukulang. Ilan sa mga guro'y napaluha, habang ang mga kaklase niya ay tahimik, tila may napagtantong aral. Pag-uwi nila, niyakap niya ang ama sa harap ng maraming tao sa labas ng paaralan. Hindi niya naalintana kung sino ang nakatingin. Ang dating tinatago niyang ama, ngayon ay buong kiliw niyang ipinagmamalaki. Pa, salamat po. Dahil sa inyo natutunan kong mas mahalaga ang maging mabuting tao kaysa maging matalino. Ngumiti si Mang Rodel. Ang gusto ko lang naman anak, maging mabuti kang tao. At ngayon anak, higit pa sa inaasahan ko ang naging ikaw. Masayang masaya ako. Niyakap niya ang kanyang anak. At makalipas ang ilang buwan, nagtapos si Renzo bilang isa sa mga pinakamagaling sa kanilang paaralan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na patungkol sa medalya ang kanyang pag-uwi ng tagumpay, kung hindi sa aral na kanyang natutunan sa buhay. Ang kanyang pagkatao ay mas sinubog na ng mga pagsubok kaysa ng libro. Sa araw ng graduation, habang abala ang lahat sa pagbili ng bagong barong, mamahaling sapatos, at pagpapagupit sa salon, simpleng t-shirt lamang ang suot ni Renzo. Ngunit buo ang kanyang ngiti. Katabi niya ang kanyang ama, nakasuot ng luma ngunit malinis na polo. May bitbit na supot ng tinapa. Hindi para ibenta, kung hindi para ialay sa mga guro na misang naniwala sa kanyang anak. Sa gitna ng programa, tinawag si Renzo upang bigyan ng isang natatanging pagkilala. Ngunit sa halip na lumakad kaagad sa entablado, lumingon muna siya sa kanyang ama. Pa, sabay po tayo, sabi niya habang iniabot ang kamay ng ama. Nagkatinginan ang lahat. Ngunit hindi sa pangungutya, kung hindi sa paghanga. Marami ang napaluha, kabilang na ang ilang mga magulang na naroon. Marami ang nakarealize na may mas mataas pa pala sa grado at medalya. Ito ay ang paggalang sa mga taong dahilan ng lahat ng iyon. Pag-akyat nila ng entablado, hindi si Renzo ang unang nagsalita kung hindi si Mang Rodel. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung papaanong maging magaling na magulang. Bungad niya habang nanginginig ang boses. Pero ang alam ko lang po, mahal ko po ang anak ko at kahit minsan, tinanggihan niya ako. Pero hindi ko po siya iniwanan. Tumayo si Renzo sa tabi niya. Ngayon ay taas noo. At hindi ko rin po siya kayang iwan. Sa lahat ng pagkakamali ko, siya lang po ang nanatili. Mula sa likod ng stage, tahimik na umiyak ang prinsipal. Lumapit ito at kinamayan si Mang Rodel. Sir, wika nito, kayo po ang dapat na pamarisan.
Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng estudyanteng hindi lang matalino, kung hindi may puso. Mula nga noon, naging mas bukas na ang pananaw ng mga estudyante at guro sa mga magulang na tila ordinaryo sa mata ng iba. Ang kwento ni Renzo ay naging bahagi ng mga classroom discussion at maging ang mga batang dati kinakahiya ang pinanggalingan ay unti-unting natutong magmalaki at magpasalamat. Pagkaraan ng ilang taon, naging isang guro rin si Renzo sa parehong paaralan na kanyang pinanggalingan. Hindi siya nagturo lamang ng math o science, kung hindi ng buhay. Sa kanyang unang araw sa pagtuturo, isinulat niya sa pisara. Ang edukasyon ay hindi lamang kaalaman sa aklat. Ito'y pag-unawa, pagrespeto at pagkilala sa sakripisyo ng iba, lalo na ng ating mga magulang. Sa sulok ng silid-aralan, may isang frame photo, isang lalaki na may hawak na bayong ng tinapa. Nakangiti habang yakap ang batang lalaki sa kanyang tabi. Sa ilalim ng litrato ay ang katagang, "Ang amang pinagtawanan ng mundo ay bayani sa likod ng aking tagumpay." Masaya ang mag-ama na natupad nila ang kanilang mga pangarap. Lalo na si Mang Rodel. Pasaya siya sapagkat naabot ng kanyang anak ang matagal niya nang pinapangarap para dito. Nakapagpagawa sila ng maayos na bahay at ang dating barong-barong nilang bahay, ngayon ay ginawa nilang pagawaan ng tinapa. Mga quality product na minsan ay ina-export pa sa iba't ibang bansa. Masaya si Mang Rodel sa naabot ng kanyang anak. Proud na proud siya sapagkat kinaya nito. At ganoon rin naman si Renzo. Proud na proud siya sa kanyang ama. Sapagkat kung hindi dahil dito, ay hindi niya maaabot ang kanyang mga pangarap. Kaya sa mga nakikinig ng mga kabataan, ano't ano man ang trabaho ng iyong mga magulang, kung alam mong ito ay marangal, ay huwag niyo silang ikahiya. Napakapalad ng mga batang sinusuportahan ng kanilang mga magulang. Kaya naman karapat dapat lamang silang bigyan ng respeto at tunay na pagmamahal. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!